Buong buhay ni Freya Fernandez ay nakaplano na. Maging doktor. Tuparin ang pangarap ng kanyang mga magulang. Pakasalan ang lalaking pinakamamahal niya. Akala niya'y sapat na ang pagmamahalan nila ni Jacob Montenegro upang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit sa isang iglap, iniwan siya nito upang habulin ang sariling pangarap sa ibang bansa. Walang singsing, walang malinaw na pangako, at ang mas masakit, naiwan si Freya na nagdadalang tao. Ano na kaya ang mangyayari kay Freya? Pati na rin sa batang dinadala niya. Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento. Ihintayin mo ako sa likod ng science building. May surprise ako. Napangiti si Freya sa text na yon ni Jacob. Katatapos lang ng huling laboratory class nila. Napangiti siya nang makita ang pangalan ng boyfriend. Hindi na niya napigilang mapailing. Surprise na naman, bulong niya sa sarili. Ramdam ni Freya na umiinit ang pisngi niya habang naglalakad papunta sa likod ng gusali. Kahit ilang buwan na silang magkarelasyon, ganun pa rin ang epekto ni Jacob sa kanya. Pakiramdam niya'y bumabalik siya sa pagiging high school girl na unang beses nakatanggap ng love letter. Pagdating niya roon, nakita niyang nakasandal si Jacob sa motorsiklo nito. Nang makita siya ng binata ay agad itong ngumiti. Lumapit siya rito habang pilit pinipigilan ang sariling ngumiti ng napakalawak. Ang tagal mo naman. Akala ko tuloy, iniwan mo na ako rito. Nakangiting sabi ni Jacob. Kanina pa ako nakatayo rito habang pinapanood ang mga estudyanteng dumadaan. Ilang beses pa nga ako napagkamalang rider ng delivery app. Mabuti na lang dumating ka bago pa ako utusang mag-deliver ng pagkain. Napahalakhak si Freya. Ang corny talaga ng mga joke mo. Ano bang surprise mo? Halos hindi na ako makapag-concentrate sa lecture namin kanina. Buti na lang hindi ako natawag ng professor namin. Mas lalo pang lumawak ang ngiti ni Jacob. Ganun ba talaga kalakas ang epekto ko sa'yo? Akala ko chemistry lang ang nagpapabilis ng tibok ng puso mo. Mukhang pati ako kasama na sa subjects mo. Napailing si Freya at bahagya itong itinulak sa balikat. Ang kapal talaga ng mukha mo, pero mahal mo. Ngiting dugtong ng binata. Napailing na lang siya at hindi maalis ang ngiti sa mga labi. Ganun talaga si Jacob, palaging marunong magpatawa, tila kayang alisin lahat ng pagod ni Freya. Maya-maya'y may inilabas ito na maliit na paper bag. Inumin mo muna to, favorite mong milk tea. Less sugar, extra pearls, walang ice kasi alam kong mabilis sumakit ang lalamunan mo. Napahinto si Freya, unti-unti niyang tinanggap ang inumin. Hindi dahil mahal yun, kundi dahil kabisadong-kabisado siya ni Jacob. Naalala mo pa talaga? Tumawa ang boyfriend niya. Siyempre naman, ang dami mong dapat tandaan sa school mo. Kaya ako, mas gusto kong tandaan ang mga bagay na nagpapangiti sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Freya. Unti-unting umiinit ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y napakaswerte niyang tao. Hindi man niya maipakilala ng maayos si Jacob sa pamilya. Alam niyang sapat na ang pagmamahalan nila sa ngayon. Balang araw, kapag doktor na siya, kapag may sarili na siyang buhay, sa kanya ipaglalaban ang lalaking mahal niya. Naglakad silang dalawa papunta sa maliit na parke malapit sa campus. May ilang estudyanteng nagpipiknik, habang ang iba naman ay nagre-review sa ilalim ng puno. Umupo silang dalawa sa isang bakanteng bench. Humigop muna si Freya ng milk tea bago siya nagsalita. Napapagod din ako minsan. Hindi naman sa ayaw kong maging Dr. Jacob. Gusto ko talaga yon. Pero pakiramdam ko kasi, bawal ako magkamali kahit isang beses lang. Kapag mababang score ko, iniisip ko agad kung madidisappoint si na mama at papa. Humawak si Jacob sa kamay niya. Alam mo, hindi mo kailangan maging perpekto araw-araw. Tao ka rin naman na napapagod at nagkakamali. Nagsisikap ka naman, kaya wala kang kailangan patunayan sa kahit kanino. Sana lang, wag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Napabuntong hininga si Freya. Madaling sabihin sa'yo, ikaw kasi parang ang gaan ng lahat ng ginagawa mo. Kahit maraming problema, nagagawa mo pa rin ngumiti. Minsan naiinggit ako sa paraan ng pagtingin mo sa buhay. Mahinang natawa si Jacob. Hindi rin madali ang buhay ko, Freya.
Hindi ko lang gustong puro problemang makita mo kapag kasama mo ako. Kung kaya kitang pasayahin kahit ilang oras lang, sapat na sa akin yun. Mas gusto kong ikaw ang umiti kaysa isipin mo ang lahat ng pressure. Naramdaman ni Freya ang paghaplos nito sa kanyang kamay. Mahigpit ngunit banayad. Parang sinasabing hindi siya nag-iisa. Promise mo sa akin, Jacob, mahina niyang sabi. Kahit gaano tayo kabisi, huwag tayong bibitaw. Napangiti si Jacob bago marahang tumango. Promise, kahit mahirap ang trabaho ko balang araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ko hahayaang mawala tayo dahil lang sa oras o distansya. Hanggang sa pwede na tayong humarap sa mga magulang mo bilang magkasintahan. Napuno ng pag-asa ang puso ni Freya. Yun din ang gusto niya. Isang araw, tatayo silang dalawa sa harap ng kanyang pamilya. Ipagmamalaki niya ang lalaking minamahal niya ng buong puso. Nang magsimulang lumubog ang araw, tumayo silang dalawa. Hatid na kita sa sakayan, sabi ni Jacob. Hindi na, baka may makakita. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ako lalapit, hanggang sa kanto lang. Naglakad silang magkatabi. Hindi na sila magkahawak ng kamay. May sapat na distansya upang walang maghinala. Ngunit paminsan-minsan, nagkakatama ang kanilang mga balikat. At sapat na yon para mapangiti si Freya. Habang papalapit siya sa sasakyan ng kanyang sundo, napalingon siya kay Jacob. Nakatayo lamang ito sa malayo. Nakangiti at tahimik na kumaway. Kumaway rin siya pabalik bago sumakay. Habang umaandar ang sasakyan pa uwi, hindi niya mapigilang hawakan ang pendant na bigay ni Jacob na nakatago sa ilalim ng kanyang uniform. Hindi alam ng kanyang mga magulang na mayroon siyang ganoong alaala. Hindi rin alam na bawat araw ay mas lalo siyang nahuhulog sa lalaking ipinagbabawal niya pang mahalin. Ngunit sa mga sandaling yon, buo ang paniniwala ni Freya na walang makakapaghiwalay sa kanila. Sa kabilang banda, mabigat ang bawat hakbang ni Jack Mendoza habang palabas siya ng convenience store. Mahigpit pa rin na hawak niya ang supot ng tinapay, instant noodles at delatang corned beef. Nakakasya lamang hanggang sa susunod niyang sahod. Bakit kasi wala nang bukas ng ganitong oras? Napabili tuloy ako sa convenience store. Ang mahal-mahal. Pero okay lang. Nakita ko naman si Freya. Hindi niya halos namalayan ang ingay ng mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Ang isip niya ay naiwan sa loob ng store kung nasaan si Freya. Nako, boyfriend niya yata yung kasama niya. Napabuntong hininga na lang si Jack. Hindi man lang siya nito nakita o baka nakita siya. Hindi lang talaga siya mahalagang pansinin. Napangiti siya ng mapait. Sanay na siya roon. Nung high school pa lamang, magkaiba na ang mundo nilang dalawa. Si Freya ay palaging malinis ang uniforme, may naghahatid na sasakyan, at laging kabilang sa mga honor student. Samantalang siya, madalas ay amoy araw, may kupas na polo, at minsan ay hindi pa nakakapasok dahil kailangan niyang tumulong sa pagdi-deliver ng tubig, kasama ang kanyang stepfather. Hindi naman siya kailanman nangarap na mapansin ni Freya. Sapat nang makita niya itong masaya. Kaya lang, nakakaselos din palang makita na may boyfriend na ang babaeng matagal ko nang hinahangaan. Napakibit balikat na lang si Jack. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong kasama niya ang kanyang stepfather sa pagdi-deliver ng tubig. Ilang beses silang nakapasok sa subdivision kung nasaan ang bahay ng mga Fernandez. At sa tuwing dadaan sila sa malaking bahay na yon, palagi niyang nakikita si Freya. Minsan ay nagbabasa ito sa hardin, nagdidilig ng mga bulaklak. May mga pagkakataong nakaupo lamang ito sa ilalim ng malaking puno habang nag-aaral. Sa tuwing nakikita niya ang dalaga, parang gumagaan ang buong araw niya. Sobrang ganda kasi sa paningin ni Jack. Pero syempre, hindi niya kailanman kinausap ito. Hindi rin siya nagtangkang lumapit. Pakiramdam niya kasi ay napakalayo ng pagitan nila. Huminto siya sa tapat ng maliit nilang bahay. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang lumang pintuan. Agad siyang sinalubong ng boses ng kanyang ina. Jack, bakit ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay ang mga kapatid mo. Wala nang pagkain. Napayuko siya. Hindi na siya nagtaka.
Ganoon na halos araw-araw. Pasensya na po, Nay. Nag-overtime po kasi ako. Dumaan lang ako sa convenience store para bumili ng makakain natin ngayong gabi. Hindi man lang siya tiningnan ng kanyang ina habang kinukuha ang supot. Overtime ka nga ng overtime, pero kulang pa rin ang inuuwi mong pera. Paano tayo mabubuhay niyan? Malalaki ng mga kapatid mo. Marami silang kailangan. Hindi sumagot si Jack. Alam niyang kahit anong sabihin niya ay wala rin namang magbabago. Hindi naman ito naghahanap ng paliwanag. Gusto lang nitong may masisisi. Saka noon pa man, mainit na ang dugo ng kanyang ina sa kanya. Bunga siya ng pananamantala rito noong dalaga. Siya pang sinisisi nito kung bakit namatay ang kanyang stepfather. Kaya lahat ginagawa niya para sa mga ito kahit tumayong padre di pamilya. Lumabas naman ang bunso niyang kapatid na si Noel. "Kuya, dumating ka na pala. Akala ko mamaya ka pa. Gutom na ako." Napangiti si Jack. "Kaya nga dumaan muna ako sa tindahan. Kumain na kayo kapag naluto." Masayang yumakap ang bata. "Salamat kuya, ikaw talagang pinakamabait." Biglang gumaan ang pakiramdam ni Jack. Sa tuwing naririnig niya ang ganoong salita mula sa mga kapatid niya, pakiramdam niya may saysay ang lahat ng pagod niya. Habang naghahapunan sila, tahimik lamang siyang kumakain. Mas maraming pagkain ang isinandok niya sa dalawang kapatid kaysa sa sarili niya. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng dalagitang sumunod sa kanya na si Jenny. "Kuya, bakit ang kaunti ng ulam mo? Kain ka pa, ikaw tong galing sa trabaho." Mahina siyang ngumiti. "Busog na ako, kayo na lang ang kumain. Saka hindi naman talaga ako maulam na tao. Pasensya na, kapag nakasahod ako, bibili tayo ng masarap na ulam." Hindi pa siya busog, pero mas importante ang mga kapatid niya. Nang gabing yon, matapos mahiga ang lahat, lumabas siya ng bahay. Umupo siya sa lumang bangko sa harapan. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga kuliglig lamang ang maririnig. Napatingala si Jack sa kalangitan. Hindi niya namalayan na muli na namang bumalik sa isip niya ang mukha ni Freya. "Ang ewan mo talaga, Jack." Mahina niyang bulong sa sarili. Alam niyang walang posibilidad na mapansin siya ni Freya. Hindi siya mayaman, hindi siya nakapag-aral sa magandang universidad. Isa lamang siyang ordinaryong factory worker. Samantalang si Freya mukhang magiging doktor balang araw, katulad ng ama at ate nito. Sigurado siyang marami itong manliligaw na mas gwapo, mas mayaman at mas karapat-dapat kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya magawang alisin ang paghanga rito. Hindi naman dahil gusto niyang angkinin ito, kundi dahil sa tuwing nakikita niya ang dalaga, para siyang pinapaalalahanan na may magaganda pa ring bagay sa mundo kahit puno ng hirap ang sarili niyang buhay. Napabuntong hininga siya. "Siguro hanggang dito na lang talaga. Masaya na akong nakikita kang masaya." Samantala, tahimik ang coffee shop na madalas nilang puntahan ni Jacob. Nakaupo si Freya sa tapat ng bintana habang hinihintay ang boyfriend niya. Hindi niya maiwasang ngumiti habang tinitingnan ang oras sa kanyang relo. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Jacob. Napansin agad ni Freya ang kakaibang ekspresyon nito. Wala ang pamilyar nitong ngiti. Mukha itong balisa, parang may mabigat na gustong sabihin. Umupo ito sa tapat niya at ilang segundong tahimik lang. Lalong kinabahan si Freya. "Jacob, may problema ba? Kanina ka patahimik simula nang dumating ka rito. Hindi ka man lang tumitingin ng diretso sa akin. May nangyari ba sa trabaho o sa pamilya ninyo?" Napabuntong hininga si Jacob bago marahang tumango. "Kaya ako pinilit makipagkita ngayon. Kasi may gusto akong sabihin sa'yo, Freya. Natatakot akong masaktan ka, pero hindi ko na pwedeng itago pa." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Freya. Parang may kung anong masamang kutob na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Mataman siyang tumingin kay Jacob. "Huwag mo akong takutin. Sabihin mo na lang ng diretso. Mas natatakot ako kapag nakikita kitang ganyan. Ano man yan, kaya naman nating pag-usapan. Hindi ba ganun naman tayo palagi?" Ilang sandali munang yumuko si Jacob. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. "Bala kong mag-abroad. Nasa Canada na ang kuya ko. Ilang buwan na niya akong kinukumbinse na sumunod doon.
May naghihintay na raw na trabaho sa akin. Mas malaki ang kikitain ko kaysa rito. Saka alam mo naman na bago pa tayo magkakilala, nag-aasikaso na ako ng papers ko para ron. Napalunok si Freya. Alam niya nga yun, pero hindi niya inaasahang matutuloy pa ang boyfriend niya. Akala niya ay ang pag-uusapan nila tungkol sa susunod nilang date o sa kahit anong makabuluhan para sa relasyon nila. Hindi ang pag-alis nito. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong niyang tanong. Aalis ka? Kailan mo pa pinag-isipan yan? Bakit ngayon ko lang nalaman? Akala ko hindi ka na matutuloy dahil sa akin. Napapikit si Jacob. Hindi ko sinabi. Kasi alam kong magiging ganito ang reaksyon mo. Gusto ko sanang sigurado na muna ang lahat bago kita sabihan. Ayokong paasahin ka kung sakaling hindi matuloy. Pero ngayon halos kompleto na ang mga papeles ko. Pakiramdam ni Freya, unti-unting nanlalamig ang kanyang mga kamay. Parang may humihigpit sa dibdib niya. Bakit? Nanginginig niyang tanong. Hindi ba sapat ang buhay natin dito? Hindi ba pwede tayong magsimula rito pagkatapos kong maging doktor? Hindi ba yon ang mga pangarap na lagi nating pinag-uusapan? Saka may trabaho ka naman dito ah. Maayos naman ang trabaho mo rito. Nakagraduate ka na at maayos ang trabaho mo. Tahimik na tumingin si Jacob sa kanya. Freya, may mga pangarap pa ako. Marami pa akong gustong maabot. Hindi pwedeng umiikot lang sa relasyon nating dalawa ang lahat. May career opportunities na isinusubo na sa akin. Hindi lahat ay nakukuha yon, kaya tatanggapin ko. Napailing si Freya. Hindi ko kaya ng long distance relationship, Jacob. Paano naman ako habang wala ka? Paano kung hindi kayanin ng relasyon natin ang layo? Huminga ng malalim si Jacob. Hindi naman kita iiwan. Magkalayo lang tayo. Maghihintay ako. Hihintayin mo rin ako. Kapag nakaipon na ako, babalik ako. O kaya ikaw naman ang susunod sa akin kapag doktor ka na. Pwede ka rin magtrabaho ron. Tutulungan pa kita. Hindi napawi ang takot ni Freya. Mas lalo lamang yung lumaki. Hindi niya maintindihan kung bakit puro hinaharap para sa sarili ang sinasabi ni Jacob. Parang wala itong pakialam sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ilang buwan pa lang ang relasyon nila at hindi niya kayang malayo ito. Sa relasyong yon, alam ni Freya na mas nagmamahal siya kaysa kay Jacob. Siya naman ang matagal na nangarap dito. Hindi naman si Jacob na nito lang siya napansin. Bahagyang nabasag ang boses ni Freya. Ilang buwan pa lang tayo, Jacob. Hindi pa gaanong matatag ang pundasyon ng relasyon nating dalawa. Sabihin mo sa akin na kahit gaano katagal, hindi mo ko iiwan. Agad namang hinawakan ni Jacob ang kamay niya. Freya, ikaw ang mahal ko. Wala nang iba. Magtiwala ka lang. Kakayanin natin to. Hindi ako magbabago. Hindi mababago ng distansya ang nararamdaman ko para sa'yo. Pinilit man niyang maniwala. May kung anong bumubulong sa puso niya na may nagbabago na. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti ring nagbago si Jacob. Mas madalang na itong mag-message. Siguro dahil pinapakita niya rin naman na masama ang loob niya sa pag-alis nito. Hindi naman natapos ng maayos ang naging usapan nila. Kapag tumatawag siya, madalas itong abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Kapag nagkikita naman sila, mas marami itong ikinikwento tungkol sa magiging buhay nito sa Canada kaysa sa mga plano nilang dalawa. Mas madalas na rin itong nakatingin sa oras. Parang palagi itong nagmamadali. Unti-unting naramdaman ni Freya ang distansya na hindi pa man nagsisimula ay umiiral na sa pagitan nila. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis nito. Nakatayo siya sa departure area ng paliparan. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Jacob. Ayaw niya itong bitawan. Ayaw niyang matapos ang mga sandaling yon. Umaasa si Freya na sana'y magbago pa rin ang isip nito. Mag-iingat ka, mahinang sabi ni Freya. Promise mo sa akin na tatawag ka lagi. Huwag mo kong hahayaang maghintay ng walang balita. Huwag mong kakalimutang may naghihintay sa'yo rito. Tumango si Jacob. Siyempre naman, sana maintindihan mo na para sa growth ko ito. Para rin sa atin ang lahat ng ginagawa ko. Kapag nakaipon ako, mas madali na nating mabubuo ang mga pangharap natin. Maniwala ka lang sa akin. Ngumiti si Freya. Ngunit hindi na umabot ang ngiting yon sa kanyang mga mata. Maya-maya lamang ay tinawag na ang flight. Unti-unting binitiwan ni Jacob ang kanyang kamay. At kasabay nun, parang may bahagi ng puso niyang sumama rin sa paglayo nito.
Ilang linggo ang lumipas. Mas madalang na ang tawag. Mas maigsi na ang mga mensahe. Mas marami na ang dahilan na binibigay ni Jacob para hindi siya makausap. Sabi niya, tatalikuran mo ako ng ganito. Ramdam ko na talaga na gusto mong makipaghiwalay. Napasubsob na lang siya sa lamesa at umiyak ng umiyak. Isang umaga, nagising si Freya na kakaiba ang pakiramdam. Nahihilo siya at nasusuka. Akala niya'y dahil lang sa stress at puyat sa pag-aaral. Ngunit habang binibilang niya ang mga araw, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi maaari. Bakit ngayon pa? Kinakabahan siyang bumili ng pregnancy tests. Pag-uwi niya sa kanyang kwarto, nanginginig ang mga kamay niya habang sinusunod ang mga nakasulat sa kahon. Ilang minuto ang lumipas at nang ibinaba niya ang tingin, dalawang malinaw na guhit ang nakaharap kay Freya. Napaatras siya at nabitawan niya ang pregnancy tests. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi. Ano ang gagawin niya kung mukhang iniwan na siya ng kanyang boyfriend? Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang nararamdaman niya lang, takot na malaman yon ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda naman, mabigat ang katawan ni Jack nang lumabas siya sa pabrika. Halos 11:00 na ng gabi matapos ang isa na namang overtime. Nanlalagkit siya kahit nakapagpalit na ng damit at nangangalay ang mga balikat sa maghapong pagbubuhat ng mga kahon ng dilatang pagkain. Gusto na lamang niyang makauwi, makapagpalit ng damit at makatulog kahit ilang oras lang bago muling bumalik sa trabaho kinabukasan. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng kalsada, may narinig siyang malalakas na tawanan. Napalingon si Jack. May ilang lalaking tila lasing na nakapaligid sa isang babae. Nung una ay hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito. Ngunit nang mapunta ito sa ilalim ng ilaw ng poste, parang tumigil ang mundo niya. Freya! Nanlaki ang mga mata ni Jack. Napansin niyang namumugto ang mga mata ng dalaga. Magulo ang buhok nito at hirap na hirap itong makatayo ng tuwid. Halatang nakainom at wala sa tamang kondisyon. Lumapit siya kaagad. Pare, mukhang ayaw kanyang kasama. Matatag niyang sabi. Hayaan niyo na siyang umuwi. Napatingin sa kanya ang isa sa mga lalaki. Ikaw ba ang boyfriend? Hindi agad nakasagot si Jack. Oo, ako nga. Kaya lumayo na kayo. Ako nang bahala sa girlfriend ko. Nagkatinginan ang mga lalaki bago tuluyang umalis. May mga binubulong na hindi na pinansin ni Jack. Nang makaalis ang mga ito, saka siya lumapit kay Freya. Freya! Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Parang hirap na hirap ang kilalanin kung sino siya. Ihahatid na kita sa inyo. Umiling agad si Freya. Ayokong umuwi. Ayokong makita nila ako. Ayokong magpaliwanag. Nag-aalala niyang pinagmasdan ng dalaga. Hindi niya alam ang buong nangyari, pero malinaw na may malaking dinadala ito. Sige, mahinaho niyang sabi. Hindi muna kita ihahatid sa bahay ninyo, pero kailangan mong magpahinga. Hindi na nakipagtalo pa si Freya. Tahimik lamang itong sumunod at nagpadala sa pag-alalay niya. Sa isang maliit na motel malapit sa main road, tinulungan niyang makapasok si Freya sa kwarto. Inilapag ni Jack ang isang basong tubig sa mesa. Uminom ka muna para bukas hindi malala ang hangover mo. Tahimik itong sumunod. Hindi niya tinanong kung bakit ito lasing. Hindi rin niya pinilit na magsalita. Pakiramdam niya kung handa itong magkwento, kusa itong magsasalita. Lumipas ang ilang minutong katahimikan. Biglang nagsalita si Freya. Iniwan niya ako. Napatigil si Jack. Hindi siya nagsalita. Akala ko, ako nang pakakasalan niya. Napangiti si Freya ng mapait. Tapos nakita ko na lang, may iba na pala siya. Ang bilis niyang nakahanap ng kapalit. Parang wala lang lahat ng pinagsamahan namin. Siguro, pinilit niyang makapag-abroad agad kasi nandun ang ipapalit niya sa akin habang kami pa may gine-girlfriend na siyang iba. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Jack. Matagal na niyang gusto si Freya, pero ang marinig ang sakit sa boses nito, mas masakit kaysa sa sarili niyang nararamdaman. Hindi ko maintindihan, patuloy ni Freya. Ano bang kulang sa akin?
Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko? Mali ba ako na naniwala sa lahat ng pangako niya? Ang dami naming pinangarap. Tapos ganun lang pala kadaling kalimutan. Umasa ako. Matagal ko siyang minahal mula sa malayo. Nang maging kami, binigay ko lahat-lahat kasi mahal na mahal ko siya. Tahimik na nakinig si Jack. Hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin. Pakiramdam niya, walang salitang sapat para pagaanin ang bigat na dinadala ng dalaga. Sige lang, Freya. Iiyak mo lang yan. Saad ng binata. Napatingin sa kanya si Freya. Sa unang pagkakataon, parang nakita na siya nito. Nagtagpo ang mga mata nilang mailap magtagpo noon. Pamilyar ka, hindi lang kita maalala kung saan ba kita nakita. Mahina nitong sabi. Matagal na kitang kilala, sagot ni Jack. Hindi mo lang siguro ako napansin kailanman. Pero okay lang yun, hindi naman kailangan. Napangiti ng bahagya si Freya. Pagod na pagod ang ngiting yon. Paulit-ulit nitong binabanggit ang pangalan ni Jacob habang lumalalim ang gabi. Minsan ay umiiyak o tahimik lamang. Nanatili naman si Jack sa tabi nito. Hindi bilang lalaking umaasang mapapalitan ng nawala, kundi bilang isang taong ayaw itong iwan sa pinakamasakit na gabi ng buhay nito. Jacob, pinunasan niya ang noo nito. Pupunasan kita. Baka nalalagkit ka na. Jacob, iyak ni Freya at tumingin sa kanya. Napabuntong hininga siya. Tatayo na sana si Jack pero bigla siya nitong hinila. Pumatak tuloy ang mga labi niya sa labi ni Freya. Freya! Muli siyang hinila ng dalaga at may lalim ang bawat halik nito. Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Jack ang sarili. Tinugon niya ang pananabik na nararamdaman sa babaeng matagal na niyang ginugusto. Pagsapit ng madaling araw, napuno ng mga daing nila sa silid. Sa pagkalito, pagod at pagdadalamhati, niyakap siya ni Freya ng mahigpit. Nagyakap sila sa katahimikan. Kahit alam ni Jack na ibang pangalan ang inuusal nito, tila nawala na lang din talaga siya ng pakialam. Kinabukasan, maagang nagising si Jack. Nanlamig ang buo niyang katawan nang maalala ang nangyari. Napaupo siya sa gilid ng kama. Mahigpit niyang hinawakan ang ulo niya. Anong nagawa ko? Pinagsamantalahan ko ang kalasingan niya. Pakiramdam ni Jack, napakabigat ng konsensya niya. Alam niyang hindi siya ang lalaking hinahanap ni Freya kagabi. Hindi siya ang pangalang paulit-ulit nitong binabanggit. Natakot siyang baka isipin nito na sinasamantala niya ang kahinaan nito na ginawa niya naman talaga. Nang magising si Freya, agad siyang tumayo. Freya, pasensya ka na. Nagulat ito sa reaksyon niya. Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi dapat nangyari ang nangyari. Dapat umalis na lang ako. Natatakot akong isipin mong sinamantala kita habang wala ka sa sarili mong pag-iisip. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Matagal na kitang gusto at pinapangarap, Freya. Kaya nang halikan mo ko, nahirapan akong pigilan ang sarili ko. Tahimik na tumingin si Freya sa kanya. Medyo may gulat pa dahil sa kanyang mga inamin. Pagkaraan ng ilang sandali ay marahan itong umiling. Hindi kita sinisisi, mahina nitong sabi. Ako ang nagbigay ng motibo sa'yo. Pareho tayong nagkamali. Alam kong hindi ikaw si Jacob. Namiss ko lang talaga siya kaya hinayaan ko ang sarili ko na isipin na ikaw siya. Hinayaan mo rin ako na ganun. I'm sorry. May gusto ka pala sa akin. Hindi ko mababawi ang nangyari pero ayokong dalhin mo ang buong sisi. Hindi pa rin maalis ang bigat sa dibdib ni Jack. Pakiramdam niya ay may mali. Masakit na malamang mahal talaga nito si Jacob. Pero kahit ibang pangalan ang inuusal nito kagabi, masaya ang puso niya na nagkaroon siya ng ganoong sandali sa isang babaeng inakala niya na hinding-hindi niya maaabot. Mapalad na lamang siya na hindi ito nagalit. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ko, saad ni Jack. Hindi kita kailangan patawarin, sagot ni Freya. Medyo nagugulat yata na ganoon siya. Mas kailangan siguro nating tanggapin na nangyari na yon at gusto kong matapos to nang walang kahit anong issue. Pero siguro, pwede tayong maging magkaibigan. Pamilyar ka sa akin, nakikita na kita noon, pero hindi tayo personal na magkakilala. Kagabi kahit nasing ako, alam kong inalagaan mo ako at nakinig ka sa akin. Gusto kong maging kaibigan ng katulad mo.
Hindi napigilan ni Jack ang mapait ngunit magaan ng ngiti. Kung pagiging kaibigan lang ang kayang ibigay sa babaeng matagal na niyang minahal ng tahimik, tatanggapin niya yon. Dahil para kay Jack, isang panaginip lang yon na pwedeng matapos kahit kailan. Samantala, hindi mapakali si Freya ng gabing makauwi siya. Pagkasara pa lamang ng pinto ng kanyang silid, napasandal na siya roon. Unti-unti siyang dumulas paupo sa sahig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang buhok. Anong ginawa ko? Mahinang bulog niya sa sarili. Jack. Sa sobrang inosente ng mukha ni Jack, pakiramdam niya dapat siya ang mag-sorry. Aminado naman kasi siya na kasalanan niya. Nagulat din siya na matagal na siya nitong gusto. Para hindi gaanong mapahiya sa pag-amin, inalok niya na lang ito ng pakikipagkaibigan. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya sa dami ng iniisip. Nagawa niyang mahalin si Jacob ng buong puso. Nagtiwala siya rito. Ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. At ang kapalit nun, pag-alis, pagkawala at katahimikan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Nandito ka pa, nanginginig niyang bulong. Uminom ako kagabi, nawawala ka ba? Napapikit na lamang si Freya. Kinabukasan, nagpa siya siyang magpunta sa isang ospital na 2 bayan ang layo. Ayaw niya sa malapit. Maraming doktor ang personal na nakakakilala sa kanyang ama. Natatakot siyang makarating agad ang balita sa pamilya nila. Habang nakaupo siya sa waiting area, halos hindi mapakali ang mga kamay ni Freya. Paulit-ulit niyang pinipisil ang laylayan ng blouse. Pakiramdam niya lahat ng taong dumaraan ay alam ang sekreto niya. Hanggang sa tinawag ang pangalan ni Freya. Tahimik siyang pumasok sa consultation room matapos ang ilang pagsusuri at mahinahong paliwanag ng doktor. Nakahinga siya ng bahagya. Maayos ang lagay ng ipinagbubuntis ni Freya. Walang nakitang agarang komplikasyon. Paglabas niya ng ospital, napaupo siya sa isang bakanteng bangko. Napaiyak na lang siya ng bahagya. Matinding ginhawa ang naramdaman niya nang malamang ligtas ang sanggol. Bahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Pasensya na, hindi na ako uulit. Hindi ko alam kung paano pero iingatan kita kahit anong mangyari. Lumipas ang mga linggo, lalong bumigat ang bawat araw. Mas naging tahimik si Freya. Mas madalas siyang nasa kanyang silid. Nagdadahilan siyang marami siyang kailangang basahin. Pero ang totoo, hindi niya alam kung paano sasabihin ang katotohanan. Isang hapon, kumatok ang kasambahay. Ma'am Freya, ano po yun? May bisita po kayo. Jack daw po ang pangalan. Saad ng kasambahay. Natigilan si Freya. Hindi niya inaasahan na pupunta ito. Huminga siya ng malalim bago bumaba. Pagdating sa sala ay agad itong tumayo nang makita siya. Simple ang suot na polo shirt ni Jack. May dala pa itong maliit na supot ng prutas. Nakakaabala ba ako? Nahihiyang tanong ni Jack. Kung mali ang oras ng pagpunta ko, aalis na lang ako. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Simula nung huli tayo nag-usap, hindi na mapakali ang isipan ko. Napangiti ng bahagya si Freya. Hindi, ayos lang. Salamat sa pagpunta. Hindi ko rin nakalaing may dadalaw sa akin. Halika, maupo ka. Tahimik silang naupo. May ilang segundong walang nagsasalita. Kaya si Jack ang unang bumasag sa katahimikan. Kumusta ka naman? Mukha ka pa rin pagod. Sana nakakakain ka ng maayos. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Naramdaman ni Freya ang kakaibang pag-aalala sa boses nito. Okay lang ako. Salamat na kinukumusta mo ko. Ngumiti si Jack. Hindi mo kailangan magpasalamat. Kaibigan mo ko, hindi ba? Kahit wala akong may tutulong, pwede naman akong makinig. Bago pa makasagot si Freya, biglang bumukas ang pinto. Naniga siya nang pumasok ang kanyang ama. At ang ina naman niya, pababa ng hagdan, kasunod ang kasambahay na halatang kinakabahan. Matalim ang tingin ng kanyang ama. Freya! Biglang kumabog ang kanyang dibdib. May kakaibang galit sa boses nito. Lumapit ang ama niya sa kanya. Ang kanyang nanay naman may hawak na pregnancy tests. Nanlaki ang mga mata niya. Saan niyo nakuha yan? Sumagot ang kanyang ina. Nakita ng kasambahay habang naglilinis. At hindi lang yun.
May doktor na kakilala ng daddy mo ang nakakita sa'yo sa ospital. Sinubukan ka pa niyang ilihim, pero nalaman din namin. Parang huminto ang paghinga ni Freya. Yun na. Nandun na ang kinatatakutan niya. Totoo ba? Sigaw ng kanyang ama. Buntis ka? Hindi siya makapagsalita. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Wala siyang ibang maramdaman kundi takot. Sumagot ka! Bulyaw pa ulit ng papa ni Freya. Opo. Natahimik ang mga ito. Mahigpit na napapikit si Freya. Hindi niya kayang tingnan ang mga magulang niya. Sino ang ama? Galit na tanong ng kanyang ama. Sabihin mo! Napakagat siya sa labi. Hindi niya kayang banggitin ang pangalan ni Jacob. Wala na ito. Iniwan na siya. At hindi niya alam kung maniniwala pa ba ito kung sasabihin niya na ang lalaking yon ang ama. Tahimik siyang umiiyak. Hindi magawang sabihin kung sino ang ama. Sino? Sigaw muli ng kanyang ama. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ni Jack. Ako po. Napalingon si Freya at natulala. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero diretso ang tingin ni Jack sa kanyang ama. Halatang paninindigan ang sinasabi nito. Ako po ang may pananagutan. Handa akong panindigan si Freya at ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Gulat na gulat siya. Hindi naman ito ang ama ng anak niya. Pero sa unang pagkakataon, may taong kusang tumayo sa tabi niya habang unti-unting gumuho ang buong mundong nakasanayan niya. Dinuro ng papa ni Freya ang labas. Lumayas ka rito! Mahigpit naming pinagbabawal na mag-boyfriend ka pero ginawa mo pa rin. At ngayong buntis ka, sige, sumama ka na sa kanya. Simula ngayon, dyan ka na. Arturo, teka lang. Anak natin yan. Pigil pa ng ina ni Freya. Pero masyadong matigas ang kanyang ama. Hindi. Nagpabuntis siya. Kaya siyang bahala sa sarili niya. Pabayaan natin para malaman niya kung anong ginagawa niya. Mukhang mahirap din naman yung nakabuntis sa kanya. Kumuyom ang mga kamao ni Freya. Hindi siya makapaniwalang kaya siyang pabayaan ng ganoon ng kanyang ama. Gayunpaman, kilala niya ito. Palagi itong buo magdesisyon. Noon pa man, mapagparusa kapag nagkakamali sila ng kapatid niya. Oh, edi sige, bulyaw ni Freya. Sasama na ako sa kanya. Total, para rin namang bilangguan ng bahay na to. Napaka-perfectionist mo, Papa. Kung ituring mo kami, parang hindi mo kami anak at parang estudyante mo lang. Malakas na nasampal si Freya. Agad namang pumagitna si Jack at pinrotektahan siya. Pero okay na yon, at least gising na siya. Gising na siya na talagang makasariling ama ang papa na kinalakihan niya. Namalaya niya na lang na nakasakay siya sa jeep katabi ni Jack. Hawak ni Jack ang malaki niyang bag. Tahimik lamang silang dalawa. Paminsan-minsan, sumusulyap si Jack sa kanya na tila gustong magsalita. Ngunit muli rin itong tumitingin sa kalsada. Si Freya naman ay hindi malaman kung ano ang mararamdaman. Pamilyar man sa kanya si Jack, hindi niya ito lubos na kilala. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas nang itakwil siya ng sarili niyang ama. Ang bahay na ilang taon niyang tinawag na tahanan ay bigla na lamang nagsara ng pinto para sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang naliligaw. Hindi niya alam kung saan siya nababagay. Huminto ang jeep sa isang makitid na eskinita. Bumaba sila at naglakad. Bumungad ang mas malaking kalsada. Maya-maya ay tumapat sila sa isang lumang bahay at may kupas na gate. Narito na tayo, mahinang sabi ni Jack. Hindi man ito kagaya ng bahay ninyo. Sana kahit papano ay makapagpahinga ka rito. Pasensya na kung ito lang ang kaya kong maibigay sa ngayon. Napatingin si Freya sa paligid. Maliit ang mga bahay. May mga batang naglalaro sa kalsada. May mga kapitbahay na magkakakilala at nagbabatian. Ang bahay, kahit luma at kupas, malawak pa naman ang space kahit papaano. May mga halamang nakatanim sa gilid ng bakuran. Napabuntong hininga si Freya. Hindi yon ang mundong kinalakihan niya. Ngunit yun na ang tanging lugar na maaari niyang puntahan. Binuksan ni Jack ang gate. Umakyat na lang sila ng kaunti at tinanggal ni Jack ang kahoy na bakod. Pagbukas nito ng pinto, bahagya siyang sumilip sa loob. Nay, dumating na po ako.
Saad ni Jack. Lumabas ang isang babaeng may seryosong mukha. Napatingin ito kay Freya. Sino yung kasama mo? Huminga ng malalim si Jack. Girlfriend ko po. Napatingin ulit siya kay Jack. Wala talaga silang relasyon. May nangyari sa kanila pero hanggang doon lang. Pero dahil buntis si Freya, mas madali lang talaga kung sabihing girlfriend siya nito. Buntis po siya, Nay. Patuloy ni Jack. Biglang nagbago ang ekspresyon ng ina ni Jack. Ano? Malakas nitong sabi. Jack, nababaliw ka na ba? Hindi na nga sapat ang kinikita mo. Dadagdagan mo pang responsibilidad mo. Anong ipapakain mo sa kanya? Hangin. Ay, Diyos ko naman, Jack. Napayuko si Freya. Ramdam niya na siya ang dahilan ng lahat ng yun. Gusto niyang magsalita, sabihin na aalis na lang siya. Hindi naman si Jack ang ama ng anak niya. Inakala lamang ng binata. Ngunit wala siyang mapupuntahan. Tumayo ng tuwid si Jack. Hindi ko po siya pababayaan, Nay. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, pero hindi ko kayang pabayaan si Freya. Kahit gaano kahirap, gagawa ako ng paraan. Napailing ang ina nito. Ay ewan ko sa'yo. Basta ang support mo sa mga kapatid mo, huwag mong pababayaan at babawasan. Pagkatapos noon ay naglakad na ito papasok. Naiwang tahimik ang sala. Napapikit si Freya. Pasensya ka na. Kung gusto mo, aalis na lang ako. Agad na umiling si Jack. Huwag mong sabihin yan. Buntis ka at pananagutan kita. Pinaalis ka na sa inyo. At habang nandito ka, sisiguraduhin ko na ligtas ka. Hindi man madali pero hindi kita pagsisisihan. Bahagyang gumaan ang dibdib niya. Dinala siya ni Jack sa maliit nitong silid. May isang lumang kama, isang cabinet, isang electric fan na maingay kapag umiikot. Sa dingding ay may ilang lumang medalya at litrato ng magkakapatid. Pasensya na talaga, nahihiyang sabi ni Jack. Ito lang ang kwarto ko. Dito ka muna magpahinga. Ako na lang ang matutulog sa sahig. Naging magkatabi na tayo pero alam ko na wala naman tayong relasyon. Ayoko na mailang ka. Mabilis na umiling si Freya. Hindi pwede. Kwarto mo to? Ngumiti si Jack. Mas importante na komportable ka. Buntis ka at wag mo na akong isipin. Hindi na siya nakasagot. Doon pa lang, alam niya ng napakabuting lalaki ni Jack. Lumipas ang mga araw, unti-unti niyang natutunan ang bagong buhay. Gigising siyang walang kasambahay na maghahain ng almusal. Siya mismo ang magliligpit ng higaan, magwawalis, maghuhugas ng pinggan at maglalaba. Hindi siya sanay, maraming beses siyang nagkamali. Maraming beses ding napagalitan ng nanay ni Jack. Ano ba yan? Ganyan ba maghugas ng plato ang mayaman? May sabon pa oh. Oy, huwag kang pahiga-higa riyan. Hindi porke buntis kay wala ka nang gagawin. Kung dito ka titira, matuto kang kumilos. Sa bawat salitang naririnig niya, mas lalo siyang nahihiya. Hindi siya sumasagot, pero tahimik siyang gumagalaw. Ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya na maitulong. Ngunit pakiramdam niya kulang pa rin. Sa kabutihang palad, ibang dalawang nakababatang kapatid ni Jack. Isang hapon, habang nahihirapan siyang magsaing, lumapit ang bunsong si Noel. Ate Freya, ako na po. Napangiti siya. Hindi, kaya ko, ako na. Makalipas ang ilang sandali ay dumating naman si Jenny. Ate, ako na po ang magluluto ng ulam. Si nanay, hayaan niyo na po yun. Ganun po talaga yun. Naramdaman ni Freya ang init ng pagtanggap ng magkapatid. Unti-unti niyang naisip na hindi lahat ng tao sa bahay na yon ay galit sa kanya. Kinagabihan, narinig niyang bumukas ang pinto. Dumating si Jack. Halatang pagod na pagod ito. Mabagal ang lakad. Ngunit nang makita siya ay ngumiti ito kaagad. Uy! Inilabas nito ang isang maliit na paper bag. May nadaanan akong bakery. Parang ang sarap ng cinnamon rolls nila. Sana magustuhan mo. Jack, mahina niyang sabi. Hindi mo na sana ginastusan. Kumakain naman ako dito sa bahay. Okay lang kahit wala ka ng pasalubong sa akin. Napakamot ito sa batok. Hindi naman mahal. Saka sabi nila, minsan daw naglilihi ang buntis. Wala akong pambili ng mamahaling pagkain. Pero naisip ko na baka kahit papano mapasaya ka nito. Saka kapag naglilihi ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahiya. Hindi siya agad nakasagot. Kumirot lang ang dibdib niya.
Parang ang hirap tanggapin ng simpleng kabutihan na ipinapakita nito, lalo na kung hindi siya totoo rito. Habang kumakain sila, narinig niyang muli ang boses ng ina ni Jack. Ikaw naman, Jack, imbes na mag-ipon, inuuna mo pang pasalubong dyan sa kinakasama mo. Magtipid ka, kukulangin na tayo. Ngumiti lamang si Jack. Okay lang po, Nay. Saka ako naman na yun. Hindi naman demanding si Freya. Napatingin si Freya kay Jack, ni hindi ito sumagot ng pabalang. Hindi ito nagalit. Ngumiti lamang ito at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi niya maintindihan kung saan kumukuha ng ganoong pasensya si Jack. Noon pa lamang niya napagtanto na sa kabila ng hirap, pagod at paulit-ulit na panunumbat na natatanggap nito, hindi pa rin nawawala ang kabaitan nito. At habang palihim niya itong pinagmamasdan, may kakaibang damdaming unti-unting tumutubo sa kanyang puso. Hindi pa yon pag-ibig, pero batid ni Freya sa sarili niya na humahanga siya sa isang lalaki na hindi nangako ng marangyang buhay, kundi araw-araw ay tahimik na ipinapakita na hindi siya kailanman hahayaan na mag-isa. Sa kabilang banda, magaan ang pakiramdam ni Jack habang naglalakad papasok sa pabrika. Hindi nagbago ang bigat ng mga kahong binubuhat niya. Hindi rin nadadagdagan ang sahod niya. Pareho pa rin ang maingay na makina, ang mainit na bodega at ang paulit-ulit na overtime. Ngunit may isang bagay na nagbago. Sa unang pagkakataon, may taong naghihintay sa pag-uwi niya bukod sa kanyang mga kapatid. Napapangiti si Jack sa simpleng pag-iisip na pag-uwi niya mamaya, makikita niya si Freya. Hindi man sila tunay na magkasintahan sa paraang iniisip ng iba. Sapat na sa kanya ang malaman na ligtas ito kasama siya. Jack! Napalingon siya sa katrabaho niyang si Ben. Parang ang saya-saya mo nitong mga nakaraang araw Nanalo ka ba ng jackpot sa loto? Napatawa si Jack. Wala. Ilang beses ka nang nag-overtime Aba, pahinga rin. Napakamot siya sa batok. Nagpapahinga naman ako. Hindi ko pinapabayaan ang sarili ko. Siguro, mas ginaganahan lang ako na magtrabaho. Pagsapit ng gabi, umuwi siyang pagod na pagod. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay, narinig na niya ang matinis na boses ng kanyang ina. Ano ba, Freya? Ilang beses ko bang sasabihin? Huwag mong ilagay dyan ang mga plato. Hindi ba gumagamit ng matang mga tao sa bahay ninyo? Simpleng gawain lang, hindi mo pa makuha. Napahinto si Jack. Nakita niyang nakayuko lamang si Freya habang hawak ang mga pinggan. Hindi ito sumasagot. Nanikip ang dibdib ni Jack. Hindi niya sinama si Freya sa kanya para makatikim ng masasakit na salita mula sa kanyang ina. Napatingin si Freya sa kanya. Hinaplos niya ang braso nito at binulungang pumunta na muna sa kwarto. Sumunod naman agad ito sa kanya. Lumapit si Jack sa kanyang ina. Nay! Lumingon naman ito. Ano? Pwede po bang huwag na ninyong pagsalitaan ng ganito si Freya? Ginagawa naman niya po ang lahat para makatulong. Nag-aaral pa siya ng mga gawaing bahay. Hindi naman po siya tamad. Napakunot noo ang kanyang ina. Ako pa ngayon ang mali. Hindi ko naman po sinasabi na mali kayo. Ano bang sinasabi mo? Naiinis nitong tanong. Huminga ng malalim si Jack. Nakikiusap lang po ako. Naging masama ang tingin nito sa kanya at dinidiin ng paulit-ulit ang daliri nito sa kanyang sentido. Aba, at ikaw pa ang may kapal ng mukhang makiusap. Bahay ko ito. Ako ang masusunod dito. Nakikitira lang kayo rito ng babaeng yan. Wala kang karapatang diktahan ako kung paano ako magsasalita. Napayuko si Jack. Gusto niyang magsalita. Sabihin na halos buong sahod niya ang ibinibigay niya sa bahay. Na halos wala nang natitira para sa sarili niya. Na taon-taon na niyang pasan ang responsibilidad ng pamilya. Ngunit hindi lumabas ang mga salitang yun sa kanya. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang bastusin ang babaeng pinili pa rin siyang ilabas sa mundo. Oh, bakit tahimik ka na? Patuloy ng kanyang ina. Kung ayaw ninyo sa mga patakaran ko, di umalis kayo. Hindi na siya sumagot. Tahimik siyang lumabas ng kusina. Aalis siya kung magpapatuloy yon. Pero buntis si Freya. Mahihirapan sila. Bukod doon, ayaw niya namang iwan ang mga kapatid niya. Sa kanya din umaasa ang mga ito.
Kinagabihan, tahimik ang maliit na silid. Nakahiga si Jack sa manipis na banig na inilatag niya sa sahig. Si Freya naman ay nasa kama. Tahimik lamang silang dalawa. Hanggang sa marinig niya ang mahinang boses nito. Jack, masigla niyang tanong. Bakit ganun ang pagtrato sa'yo ng nanay mo? Nagkatitigan silang dalawa. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Pinagmasdan niya ang kisame. Parang mas madaling kausapin yon kaysa balikan ang nakaraan. Sanay na ako, nakangiting sagot ni Jack. Hindi yun ang sagot sa tanong ko. Napapikit si Jack. Mahina siyang napangiti ng mapait. Hindi talaga ako gusto ni nanay. Anak ako bago pa siya ikasal. Hindi ko nakilala ang tunay kong ama. Ang alam ko lang, hindi magandang nangyari nun. Simula nung bata pa lang ako, pakiramdam ko, palagi akong paalala ng pinakamasakit na yugto ng buhay niya. Bunga kasi ako ng taong pinagsamantalahan ng nanay ko. Mahal ko ang stepfather ko nun. Tinuring niya akong tunay na anak. Siyang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao. Napagtiisan ng nanay ko kasi mabigat ang pinagdaanan niya. Pero nang mawala siya, parang nawala rin ang tanging taong tumitingin sa akin bilang anak. Nakakatawa lang. Kung sino pang hindi ko tunay na magulang, siya pang nagmahal sa akin. Si nanay kasi, kahit isang beses, hindi ko naramdaman. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napansin na nanginginig na pala ang boses niya. Gusto ko lang naman marinig minsan na proud siya sa akin. Kahit isang beses lang. Kahit minsan lang sabihin niyang, anak, salamat. Kahit isang yakap lang. Kahit isang beses lang maramdaman kong anak din ang tingin niya sa akin. Natatawa siyang pinunasan ang mga luha. Minsan iniisip ko, baka may mali talaga sa akin. Baka akong naging mas mabuti akong anak. Mamahalin din niya ako. Kaya nagtatrabaho ako ng nagtatrabaho. Ibinibigay ko halos lahat ng sahod ko. Umaasa ako na baka isang araw magbago siya. Napailing na lang si Jack nang maalala ang mga nakalipas na taon. Pero hanggang ngayon, parang hindi pa rin sapat. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napapagod na siyang palagi yung punasan. Bigla niyang naramdaman ang marahang paggalaw ng kama. Makalipas ang ilang segundo, may dalawang braso na dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa gilid. Nagulat siya nang tumabi si Freya sa kanya sa sahig. Freya! Mahigpit ngunit banayad ang yakap nito. Wala itong sinabi. Nanatili lamang itong katabi niya habang yakap-yakap siya. Tahan na! Shhh! Ang bait-bait mo. Naghahanap ka ng pagmamahal pero buong pagkatao mo, pag-ibig na. Jack, ikaw ang nagbibigay ng pag-ibig sa lahat kahit nasasaktan ka. Bulong ni Freya sa kanya. Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Tinapik ni Freya ang dibdib niya. Simula ngayon, matulog ka na sa tabi ko. Sa kama ka dapat natutulog para masarap kahit papano ang tulog mo. Galing ka pang trabaho. Halika na. Yayakapin kita habang natutulog ka. Namumungay ang mga matang sumunod siya rito. At sa gabing yon, pakiramdam ni Jack ay tunay na siyang nakita ni Freya. Bilang isang taong nasasaktan din at naghahangad lamang na mahalin. Mas mabilis ang paglipas ng mga buwan kaysa sa inaakala ni Jack. Halos hindi na niya namalayan na unti-unting lumalaki ang tiyan ni Freya. Sa bawat linggong lumilipas, mas nagiging maingat siya. Kapag aalis si Jack at papasok na sa trabaho, paulit-ulit niyang tinitingnan kung maayos ba ang unan sa likod ni Freya. Kung may tubig ba itong maiinom at kung may naiwan ba siyang prutas o tinapay sa mesa. Hindi yun sapat. Alam niya, ngunit yun lamang ang kaya niyang ibigay. Mas lalo siyang nagsipag sa trabaho. Halos lahat ng overtime ay inaako niya. Minsan ay siya na mismo ang nagvo-volunteer kapag may gustong umiwas sa dagdag na oras. Jack, hindi ka ba napapagod? Tanong ng supervisor isang gabi. 3 linggo ka ng halos straight. Hindi ka makina, Ipahinga mo yung katawan mo. Napangiti lang siya. Okay lang po ako. Kaya pa. Ngunit alam niyang hindi siya titigil. Tuwing naiisip niyang may batang isisilang na kailangang pakainin, nawawala ang pagod niya. Dumating ang araw ng panganganak ni Freya. Parang siya ang mawawala ng ulirat sa labas ng maternity ward. Paulit-ulit siyang naglalakad, paulit-ulit na tumitingin sa pinto. Hindi siya mapakali. Tahimik lang siyang nagdasal. Huwag po sana silang pabayaan.
Hindi niya alam kung ilang oras siyang naghintay. Pakiramdam niya'y napakahaba ng bawat minuto hanggang sa bumukas ang pinto. "Kamag-anak po ni Freya Cepeda?" Agad siyang tumayo. "Ako po, kamusta po siya? Okay lang po bang baby namin?" Ngumiti ang nurse sa kanya. "Congratulations, baby girl po ang anak ninyo." Parang biglang gumaan ang buo niyang katawan. Hindi niya namalayang napaluhan na pala siya. Pwede ko na po ba silang makita?" Marami pa itong sinabi. Agad niya namang inintindi. Nilipat si Freya kaya sumunod siya kaagad. Makalipas ang ilang oras, pumasok na ang nurse. Dala ang baby nila ni Freya. Napangiti siya ng dahan-dahan. Kinuha ang maliit na sanggol na ibinigay ng nurse. Napakaliit nito. Halos kasya lamang sa isang braso ni Jack. Napatingin siya sa munting mukha nito. Napakaliit ng ilong. Nakapikit ang mga mata at mahina ang paghinga. Hindi niya mapigilang manginig. "Fatima, welcome sa mundo." Hindi siya ang tunay na ama. Alam niya yon. Hindi naman siya sobrang mangmang para hindi yon malaman. Nang binilang niya ang mga buwan kung kailan buntis si Freya, alam niya na agad. Pero kahit nalaman niya yon, hindi niya ito tinalikuran. Kahit pinapaniwala siya nito na siya ang ama ni Fatima, tinanggap niya pa rin. Dahil para sa kanya, siya lang ang tanging nakabuntis kay Freya at kayang manindigan sa mag-ina. "Ang ganda ng anak natin," saad ni Jack. May matamis na ngiti si Freya sa kanya. "Salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano kami." Hinalikan niya ang noo ni Freya. "Gagawin ko lahat para sa inyo. Hindi ko alam kung magiging sapat ba akong ama. Pero ipinapangako ko sa inyo na mamahalin ko kayo habang buhay. Hindi ko hahayaang maramdaman ng anak natin ang naramdaman ko nung bata ako." Lumipas ang mga buwan, hindi naging madali ang buhay. Madalas kulang ang pera. Pero sinisikap niya pa rin na magkaroon. Hindi rin siya nagsisisi. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, ang unang hinahanap ng mga mata niya ay ang mag-ina. Isang gabi, nadatna niyang umiiyak si Fatima. Halatang pagod na pagod si Freya. Magulo ang buhok nito at namumugto ang mga mata. Hindi siya tumitigil. Halos pabulong nitong sabi. "Napalitan ko na ng lampin, napadede ko na rin. Hindi ko na alam kung ano ang gusto niya." Ngumiti si Jack. "Ako na, sige na. Maglilinis lang ako ng sarili ko. Magpahinga ka na pagkatapos, Freya." Pagkatapos maglinis ng katawan at magpalit ng damit, maingat niyang kinuha ang sanggol. Dahan-dahan niya itong kinaraga. Mahina siyang kumanta. Ilang minuto lamang ang lumipas, tumahimik na si Fatima. Napatingin si Freya. "Paano mo nagawa yun?" Napakamot siya sa ulo. "Hindi ko rin alam. Kapag nasa bisig ko siya, mas nakakatulog talaga siya." Napangiti si Freya. "Parang mas gusto ka niya?" Mahina siyang tumawa. "Talaga? Baka nararamdaman lang niyang mahal na mahal ko siya." Hindi na nagsalita si Freya. Ngunit nakita niyang tila gumaan ang ekspresyon nito. Isang linggo, day off ni Jack. Maagang maaga pa lamang ay inilabas na niya si Fatima. Mahina ang sikat ng araw. Sabi ni Freya, mabuti raw ang ilang minutong pagpapaaraw sa sanggol tuwing umaga. Nakaupo siya sa lumang bangko sa harap ng bahay habang karga ang bata. Katabi niya si Freya. Tahimik lamang silang dalawa. Napansin niyang hindi nakatingin si Freya sa anak nila. Nakatitig ito sa kabilang kalsada. Sinundan niya ang tingin nito. May mga estudyanteng nakasuot ng uniform. Masaya nag-uusap habang naglalakad papasok sa paaralan. Napatingin siya kay Freya. Tahimik lamang ito. Ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi niya kailangan magtanong. Alam niya na ang sagot. Naalala niyang minsan itong ikinuwento ang pangarap nito na maging doktor. Minsan ay nahuhuli niya ito na tahimik na nagbabasa pa rin habang natutulog na ang lahat. Hindi pa nito isinusuko ang pangarap. Naputo lamang. Napabuntong hininga na lang si Jack. Balang araw, kapag nakaipon siya at kapag mas gumaan na ang buhay, ibabalik niya ito sa pagpasok sa eskwelahan. Sa kabilang dako, mula sa kinauupuan ni Freya sa harap ng maliit na bahay, tahimik niyang pinagmamasdan si Fatima na himbing na natutulog sa duyan. Marahan niyang inuugoy ang lubid. Parang kasabay ng pag-indayog ng duyan ang paglalakbay ng isip niya sa mga pangarap na matagal na niyang isinantabi.
Noong mga nakaraang buwan, halos tinanggap na niyang hanggang doon na lamang ang lahat. Hindi na siya magiging doktor. Hindi na siya makakabalik sa pag-aaral. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng maliit na gate. Dumating si Jack kaya tinalaw niya agad sa may bintana. Pagod na pagod ang itsura nito. Ngunit gaya ng dati, ngumiti ito nang makita siya. "Aba, tulog ang bata ah?" Tanong nito habang marahang lumalapit. "Mukhang mahimbing pa ang tulog niya. Buti naman at nakapagpahinga kayong dalawa kahit papano." Ngumiti si Freya at kinuha ang bag nito. "Ngayon lang siya nakatulog. Kanina pa siya iyak ng iyak. Salamat, kasi ikaw lagi ang nagpapatahan sa kanya kapag nandito ka." Napakamot sa batok si Jack nang pinaupo niya ito. Lumuhod kasi si Freya at tinanggal ang mga sapatos at medyas niya. Freya, wag na. Nakakahiya." Saad ni Jack at halatang nahihiya na. Pero ngumiti lang siya at pinagsilbihan ito. "Ako na, kaya ko naman. Magpahinga ka na lang din." Umiwas ng tingin si Jack at may pinipigil ng ngiti. Napayuko si Freya at bahagyang gumaan ang kalooban niya. Simple lang si Jack pero marami na itong nagawa para sa kanya. Kahit sa ganong bagay man lang, mapakita niyang pinapahalagahan niya ang lahat ng effort nito para sa kanilang mag-ina. Tumikhim si Jack. Si Fatima, siguro kasi sanay na siya sa boses ko. O baka naamoy niya lang ang pawis ko galing trabaho." Napatawa si Freya. "Dinala ko siya ng 9 na buwan pero parang mas gusto kanya kaysa sa akin." Ilang sandali silang natahimik. Napansin niyang tila may gustong sabihin si Jack. Paulit-ulit itong humihinga ng malalim. "Freya, gusto kong bumalik ka sa pag-aaral." Naningkit ang mga mata ni Freya. Baka kasi mali lamang ang narinig niya. "Ano?" Napangiti si Jack. "Bumalik ka sa school." Napailing si Freya. "Jack, imposible. May anak na tayo. Dagdag gastos lang. May anak na tayong inaalagaan. Kulang na kulang ang pera natin. Ikaw lang ang nagtatrabaho. Saka sinusuportahan mo pa ang mga kapatid mo. Paano pa ako makakapag-aral?" Hinawakan ni Jack ang kamay niya. "Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang pangarap mong maging doktor. Alam kong napakalaki nun. Pero kaya kong tulungan na magsimula ka ulit. Kahit nursing muna. Kahit paunti-unti. Ayoko na habang buhay mong pagsisihan na hindi mo sinubukang bumangon." Nangilid ang mga luha ni Freya. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang yon. "Jack, hindi mo obligasyon na gawin yan." "Bakit naman? Tutulungan kita dahil naniniwala ako na kaya mo." Hindi niya napigilang mapaiyak. "Takot akong bumalik. Baka pagtawanan ako. Baka sabihin nilang bumagsak ang buhay ko. Baka hindi ko kayanin ang pag-aaral habang may anak." Dahan-dahang tumango si Jack. "Lahat ng yan posible kasi nandito naman ako. Ayoko mas matakot kang harapin ang buhay. Kung hindi mo na susubukan na magpatuloy ulit." Niyakap niya na lamang ito ng mahigpit. "Salamat. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran." Umiling si Jack at pinunasan ang mga luha niya. "Hindi mo kailangan bayaran." "Hindi, Jack. Nangangako ako kapag nakatapos ako, kahit nursing lang muna, magtatrabaho agad ako. Tutulong ako sa bahay. Tutulong ako sa mga kapatid mo. Babawi ako sa lahat ng sakripisyo mo." Sobra talaga ang kabutihan ni Jack sa kanya. Paulit-ulit nitong pinapadama sa kanya kung gaano siya kahalaga. Hindi man ito maibigay ang dating buhay na mayroon siya. Palagi naman itong ginagawa ang lahat para kay Freya. Kaya lang, kung gaano kabuti si Jack, ganoon naman katutol doon ang ina nito. "Ano?" Halos mapasigaw ang ina ni Jack. "Pag-aaralin mo pa? Ano na namang kalokohan yan? Saan ka naman kukuha ng pera? Hindi nga sapat ang sinasahod mo." Pero nanindigan pa rin si Jack. "Nay, ako na po ang bahala." "Bahala? Anong bahala? Mamamatay ka sa kakatrabaho." Bulalas ng ina nito. "Overtime ka na naman. Ha?" "Kakayanin ko na eh. Ako na nga ho ang bahala." Napakagatlabi si Freya. Matalino naman siya. Kaya niyang makakuha ng scholarship. Para kahit paano ay makatulong kay Jack. Para gastusin niya na lang sa pagpasok ang iisipin nito. "Huwag na po kayong tumutol, Nay. Ako na po ang bahala. Saka si Noel at Jenny, hindi na rin naman po masyadong humihingi ng baon sa akin, Nay. Gusto kong magkaroon ng mas magandang kinabukasan sina Freya at Fatima." Napailing ang ina nito. "Bahala na nga kayo.
Basta kapag nagutom kayo, baka mamaya reklamo kayo ng reklamo dyan. Nang matapos kumain, nang pumasok sila sa kwarto, kinausap niya ito. Nag-aalala pa rin siya kung kakayanin ba nito na pag-aralin siya. Napakagatlabi si Freya. Jack, sigurado ka ba talaga? Kaya mo ba akong pag-aralin? Makakakuha naman ako ng scholarship. Susubukan ko, kaya lang tumawa si Jack at may binulong sa kanya. Na-promote na akong supervisor sa factory. Ang totoo niyan, scholar talaga ako ng may-ari ng company namin. Pinag-aaral nila ako ng 2-year course. Yung iba, akala ni nanay OT ko. Pero pinapasok ko lang talaga kapag kailangan ako sa school. Palihim kong natapos yun. Binigyan ako ng pagkakataon ng boss ko. Nung una, medyo tinatamad pa nga ako. Pero nang dumating ka sa buhay ko, mas nagsikap ako. Kaya medyo tataas na ang sahod ko. Ayoko lang sabihin kay nanay kasi baka tumaas ang expectations niya sa sahod ko. Di ko naman sila pinagdadamutan pero syempre, pamilya ko na kayo, Freya. Kayo na ni Fatima ang uunahin ko. Saka matagal ko na rin balak na bumukod tayo. Kaya huwag kang mag-alala. Kaya kitang pag-aralin. Namungay ang mga mata ni Freya. Mabait na nga, sobrang sipag pa nito. Kaya hindi na siya nagtataka. Niyakap niya na lang ito. Dapat pala mag-celebrate tayo. Congratulations, Jack. Mahinang tumawa si Jack at gumanti ng yakap sa kanya. Salamat. Sige, magsimba tayo bukas at kumain sa labas. Lumipas ang mga buwan, muli siyang naging first-year college student. Nung unang araw ng klase, halos manginig ang kanyang mga kamay. Medyo matagal din siyang nawala at nauna na ang mga kasabayan niya. Ngunit pinili niyang huwag pansinin yon. Sa bawat pagpasok niya sa silid-aralan, iisa lamang ang nasa isip niya. Hindi siya pwedeng sumuko kasi ginagawa rin lahat ni Jack para sa kanya. Sa gabi naman, naghihintay si Jack sa pag-uwi niya. Pinag-iinit pa siya nito ng pagkain. Ito pa ang nagpapatulog kay Fatima. Minsan ay ang kapatid nitong si Jenny ang nag-aalaga. Binabayaran na lang ni Jack dahil sa abala. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Jack sa kanya. Napangiti naman siya at tumabi rito. Ayos lang kahit mahirap ang mga lessons. Ikaw, pagod sa trabaho pero kaya naman. Yumakap siya rito. Naramdaman niya ang lakas ng tibok ng puso ni Jack. Mahina siyang tumawa at dinamayon. Mahal na mahal talaga siya nito. Napabuntong hininga na lang si Jack at hinalikan ang noo niya. Mahal kita, Freya. Mahal na mahal kita. Pahinga na tayo. Napangiti na lang si Freya. Hindi niya maitatanggi na mahal niya pa rin sa Jacob. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi madaling mahalin ang isang katulad ni Jack. Si Jack na hindi siya iniwan kahit anong mangyari at binibigay ang lahat ng kaya nitong maibigay. Pero isang araw, nakatanggap siya ng message mula kay Jacob. Kumusta ka na? Pwede ba tayo mag-usap? Miss na kita. Matagal niyang tinitigan ng screen. Naalala niya ang mga pangarap nila noon. Ang mga pangakong binitiwan nito. Unti-unti niyang pinatay ang screen. Hindi siya nag-reply. Wala na dapat siyang pakialam. Lalo na at may buhay na siya kasama sina Jack at Fatima. At habang ibinabalik niya ang cellphone sa lamesa, napatingin siya sa bintana. Sa labas, nakita niyang kararating lamang ni Jack mula sa trabaho. Napangiti na lamang si Freya. Wala nang halaga si Jacob kasi si Jack ang lalaking walang pangako pero pinanindigan siya ng buong buo. 3 taon ang lumipas. Hindi na malaya ni Jack kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lamang ay nanginginig pa ang mga kamay niya nang unang buhatin si Fatima sa ospital. Ngayon, takbo na ng takbo ang bata sa maliit nilang bakuran. Mahilig itong humabol sa mga maliliit na paru-paro. Papa! Tawag sa kanya ni Fatima. Sa tuwing maririnig ni Jack ang salitang yon, parang kusang nawawala ang lahat ng pagod na naipon niya sa buong maghapon. Isang linggo ng umaga, day off niya. Nakaupo siya sa harap ng bahay habang tinuturuan si Fatima kung paano sumulat ng unang letra ng pangalan nito. Napakunot ang noo ng bata. Papa, hirap naman. Natawa si Jack. Hindi mahirap, practice lang. Kapag lagi mong ginagawa, madali na. Kagaya mo, nung baby ka rin? Napakamot siya sa ulo. Hindi ko na maalala. Napahalakak si Fatima.
Nakikipag-usap lang siya sa bata kahit hindi sila magkaintindihan. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Jack, hanggang ngayon, hindi mo pa rin napapansin." Napatingin siya rito. "Ang alin po? Na walang kamukha si Fatima sa inyong dalawa. Kay Freya may nakuha, pero sa'yo parang wala." Tahimik siyang kumain. Hindi niya sinagot ang mga sinasabi ng kanyang ina. "Anak, buksan mo naman ang mga mata mo. Baka hindi ikaw ang ama niyan." Dahan-dahan niyang ibinaba ang kubyertos. "Nay, wag na po nating pag-usapan yan. Baka umuwi na si Freya. Tulog na rin si Fatima. Anak ko po ang bata. Ako ang nagpalaki. Ako ang papa niya. Wala po siyang papa kundi ako lang." Napailing ang kanyang ina. "Masyado kang nagpapakabulag." Tumayo siya mula sa mesa. Hindi na nagugustuhan ang topic na yon. "Bakit ho ba? Dapat matagal na po ninyong alam na kapag mahal ko, nagpapakabulag po talaga ako." Natahimik ang kanyang ina. Mukhang alam na agad kung ano ang tinutukoy niya. Simula bata siya, wala siyang ibang hinangad kundi ang mahalin ito. Kahit ano, gagawin ni Jack para lang matuwa ito. At hanggang ngayon, ganoon pa rin siya. Nagmamakaawa sa pagmamahal ng sariling ina. "Saka hindi niyo ho kailangan mag-alala." Mapait siyang napangiti. "Matagal ko na pong alam na hindi ako ang totoong ama ni Fatima. Pero wala po akong pakialam. Ako ang nanindigan sa mag-ina ko. Kaya ako ang ama ni Fatima." Lumabas siya ng bahay. Umupo siya sa lumang bangkong gawa sa kahoy. Hihintay niya na lang ang pagdating ni Freya. Sigurado na pauwi na yon. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanyang ina. "Jack, oo, hindi kita pinakitaan ng pagmamahal. Pero nag-aalala pa rin naman ako sa'yo. Masyado mong mahal yang si Freya. Pinag-aaral mo, halos ubusin mo ang sarili mo para sa kanya. Tapos paano kung iwan ka rin niya balang araw?" Napapikit si Jack. Ayaw niyang isipin yon. Hindi niya kailanman ginusto na isipin yon. Kapag nakapagtapos na siya, baka bumalik siya sa dati niyang buhay. Patuloy ng kanyang ina. Baka makahanap siya ng lalaking mas bagay sa kanya. Hindi ba't nabuntis mo lang naman yan? Matagal bago siya sumagot. "May nararamdaman naman po akong takot. Takot akong dumating ang araw na hindi niya na ako kailangan. Pero kung darating man ang araw na yon, pipiliin ko pa rin siyang suportahan. Ganun ako magmahal, Nay. Ganun ako magmahal sa inyo." Napailing ang kanyang ina. Bakas ang guilt sa mukha nito. Pero pilit yung tinatakpan. "Maraming beses na pwedeng lumayas ka na lang dahil sa pagtrato ko sa'yo. Pero hindi mo naman ginawa." Mapait siyang napangiti. "Mahal ko kayo, Nay. Mahal na mahal ko kayo kasi pamilya ko kayo. Kahit ilang beses niyo pa akong isuka, para pa rin akong asong magmamahal at babalik sa inyo." Tumulo ang mga luha ng kanyang ina. Wala itong sinabi pero nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Kahit ganun, sapat na yun kay Jack. Kasi kahit papaano, may nararamdaman ng sakit para sa kanya ang kanyang ina. Samantala, narinig ni Freya lahat ng usapan. Narinig niyang alam pala ni Jack na hindi ito ang ama ni Fatima. At pinili pa rin siya nito sa kabila ng lahat ng yun. Mahal na mahal talaga siya nito. Unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha. Napakagat siya sa labi upang pigilan ang sarili na mapahagulgol. Hindi niya akalain na ganoon pala kabigat ang dinadala ni Jack sa loob ng napakaraming taon. Hindi nito ipinamukha sa kanya. Hindi nito isinumbat na nagsisinungaling siya at itinago ang katotohanan mula rito. Tahimik lamang itong nanatili at tahimik na nagmahal. Napaurong na lang muna si Freya. Hindi niya kayang magpakita. Kung haharap siya ngayon kay Jack, alam niyang iiyak lang siya. Maingat siyang bumaba at lumabas. Naglakad siya ng walang direksyon habang hawak ang kanyang mga gamit. Hindi niya namalayan na karating siya sa maliit na waiting shed malapit sa barangay hall. Tahimik siyang umupo at mahigpit niyang niyakap ang sarili. "Bakit ba sobrang bait mo, Jack? Pakiramdam ko hindi ako kailanman naging karapat-dapat sa'yo." Napapikit si Freya. Napahikbi siya ng mahina. "Hindi ko deserve ang lalaking yon." Ngunit kasabay ng pagluha niya, may isang damdaming unti-unting luminaw. Mahal na rin niya si Jack.
Nasasaktan siya sa labis nitong pagmamahal na hindi nasusuklian kasi pag-ibig na rin ang nararamdaman niya. Nang mapansin niyang madilim na ang paligid, agad siyang tumayo. Baka hinahanap na ako ni Jack. Mabilis siyang naglakad pa uwi. Pagdating niya sa bahay, agad niyang nakita ang maliit na bakuran. Napatigil siya nang makitang nasa lumang bangko si Jack. Nakahilig ang ulo nito sa dingding. Nakatulog habang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Jack? Marahan niyang hinaplos ang balikat nito. Jack? Unti-unti nitong iminulat ang mga mata. Pagkakita sa kanya'y agad itong napatayo. Freya! Punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito. Saan ka nagpunta? Kanina pa kita hinihintay. Akala ko may nangyari na sa'yo. Hindi ka mo lang nakapag-iwan ng message. Kanina pa kitang tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Napayuko si Freya. Pasensya ka na. Nag-review pa kasi kami sa bahay ng kaklase ko. Hindi ko na malayan, gumabi na. Lobat din ang cellphone ko kaya nakapatay. Tumango si Jack at hinawakan ng mga braso niya. Sana sa susunod sabihin mo sa akin. Hindi naman kita pinagbabawalan. Nag-aalala lang talaga ako. Gusto kong sigurado na ligtas kang nakakauwi palagi. Hindi na niya mapigilan ang sarili na yakapin ito. Oo, sorry. Sorry Jack kung napag-alala kita. Hinaplos nito ang buhok niya. Agad na kinuha ni Jack ang mabigat niyang bag. Ako na rito. Sigurado akong pagod ka na. Halika na. Iinit ko ang pagkain para sa'yo. Masarap ang ulam. Sinigang na salmon na paborito mo. Tahimik lang siyang sumunod. Habang pinagmamasdan niya ang likod ni Jack, lalo niyang naisip kung gaano ito kabuti. Inilapag ni Jack ang mainit na pagkain sa mesa. Kumain ka muna. Hindi siya kumilos. Napansin naman agad yun ni Jack. Freya, okay ka lang ba? May problema ba? Nang tumingin siya rito, tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Nanlaki ang mga mata ni Jack. Bakit? May problema ba sa school? Agad itong lumuhod sa tabi niya. May masama bang nangyari? May sinabi ba sa'yo sa school? Masama bang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Hindi na siya nakapagsalita. Umiling lang si Freya. Unti-unti niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Jack. Marahan niya itong hinalikan sa labi. Punong-puno yon ng damdamin na matagal na niyang kinikimkim. Paglayo niya, nanatiling nakatitig si Jack. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Freya! Napangiti siya kahit basa ng luha ang kanyang mga mata. Mahal na mahal kita. Nanginig ang mga labi ni Jack. Kumislap agad sa luha ang mga mata. Tinitingnan siya na parang nasa kanya ang lahat ng pag-asa at ligaya. Hindi ko akalaing maririnig ko yan. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang mukha nito. Narinig ko ang usapan niyo ng nanay mo. Alam ko nang matagal mo nang alam ang tungkol kay Fatima. Hindi mo man lang ako kinumpronta? Ayaw kitang masaktan. Umiling si Jack at sinapo ang pisngi niya. Totoo, Freya. Mas malaga sa akin na ligtas kayo kaysa malaman ko ang lahat ng detalye. Pinili ko manatili dahil yun ang gusto ng puso ko. Kahit hindi ako ang totoong ama ni Fatima, mahal na mahal ko na kayo agad. Hindi na niya napigilan ang sarili na yakapin ito ng mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. Unti-unti ring yumakap si Jack. Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Salamat, pabulong nitong sabi. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Akala ko hanggang habang buhay, hanggang pangarap lang kita. Mas lalo niya itong niyakap. Hindi na pangarap, nandito na ako. Hindi ka na magtitiis sa pagmamahal na hindi nasusuklian. Kasi ako, mamahalin din kita ng sobra. Pagsapit ng summer vacation, nagpa siya silang magpakasal sa munisipyo. Simple lamang ang seremonya. Ilang tao na malapit lamang sa kanila ang naroon. Nagdesisyon siyang pakasalan ito para ialay ang buong sarili, para hindi magduda pa si Jack sa pagmamahal niya para rito. Habang magkahawak sila ng kamay ni Jack at binibigkas ang kanilang mga panata, napapangiti na lang si Freya. Freya, halika na. Baka malate ka na sa graduation mo. Malumanay na saad ni Jack kahit halatang nagmamadali na. Papa, sama ako! Umiiyak na ungot pa ni Fatima. Binuhat ni Jack ang anak. Fatima, isa lang kasi ang pwede sa loob. Dito ka muna sa lola mo. Pagkatapos ni mama mo, uuwi kami agad. Kasi kakain tayo sa labas. Huwag nang iiyak ha.
Natawa na lang si Freya habang minamadali ang pag-aayos. Nang lumabas siya, agad siyang hinila ni Jack pababa. Humahabol pa ang anak nila, kaya hinalikan niya sa pisngi. "Babalik din kami anak, tahan na, may pasalubong kami," saad ni Freya. Nagmamadali na silang bumiyahe. Nang makarating, napangiti pa siya habang tinutulungan siya ni Jack na ayusin ang mga dapat niyang ayusin. "Yan, okay na. Ang ganda na ng asawa ko." Natataranta nitong kinuha ang cellphone. "Tayo ka ron, kukunin kita ng picture." Mahina siyang tumawa at tumayo sa itinuturo nito. Nang matapos, hinalikan niya sa mga labi si Jack. Pinunasan niya pa dahil may naiwang lipstick stain sa mga labi. "Natatameme pa rin ako kapag hinahalikan mo ko," nakangiting sabi ni Jack. Niyakap niya ito ng may paglalambing. "Mag-asawa na tayo, sanay ka na dapat. I love you, mahal." "Mas mahal na mahal kita, Freya." Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa pagpili na manatili, umunawa at magmahal sa kabila ng lahat ng pagsubok. Minsan, ang taong tahimik na nagmamahal at laging nasa tabi natin ang siyang tunay na nakalaan para sa atin. Kapag ang pag-ibig ay may tiwala, respeto at sakripisyo, kaya nitong paghilumin ang mga sugat ng nakaraan at gabayan tayo tungo sa isang mas masaya at mas matatag na kinabukasan. Muli, ako sa Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.